What's up mga kalapatids? Welcome back sa Chocobo Love TV, and for today's video, ibabahagi ko sa inyo ang ating gagawing pamamaraan para mabilis nating maparami o madagdagan yung ating mga alaga dito sa ating loft. At yun nga ay sa pamamagitan ng pagyayaya o pagsisiter. Pagyayaya o pagsisiter, iisa lang yun mga kalapatids. So bali ang pinaka-idea nga ay kailangan natin ng 4 na ibon, 2 set ng pares. Ito nakikita nyo, yung unang set. Ito yung gagawin nating sitter o tagapag-alaga. Yung ikalawang pares naman ay yung lahi o bloodline na gusto nating paramihin sa ating loft. So ito yun. Ito yung pararamihin natin mga kalapatids. Ang pinaka-idea nga ng pagsisiter o pagyayaya ay sabay nating pagpaparisin itong ating mga breeders para sabay silang makapag-produce ng itlog. Kapag nakapag-produce na sila ng itlog, yung itlog nitong ating gagawing yaya ay iaalisin natin dito sa kanilang kulungan. Pwede nating ipamigay, pwede nating itapon, o kung ano man gusto nyong gawin, basta i-dispose natin. Tapos yung itlog naman ito ng ating lahing gustong paramihin ay ilalagay natin dito sa mga gagawin nating yaya para sila yung maglimlim at pagka napisa sila yung magsusubo dun sa mga inakay. Nang sa ganon, may pagkakataon pang makapag-mate itong ating mga breeders na gusto nating paramihin para makapag-produce uli ng itlog. Nang sa ganon, mabilis na dadami yung ating mga inakay. Subalit hindi ganun lang kasimple yun mga kalapatids. May mga bagay na dapat tayong isaalang-alang sa pagsasagawa ng pagyayaya dahil kung hindi natin ito maisasagawa ng tama ay maaaring masayang lang yung ating pagpapagod at yung mga magiging inakay nito ay maaaring mapahamak lang. At yun ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung ikaw ay napadaan lang at hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga ginagawang talakayan. Paki-like and share na rin ng video para mas marami pa ang maabot ng ating programa. So, huwag na natin patagalin to. Ang pinaka-critical sa pagsasagawa ng pagyayaya ay dapat sabay natin silang pagpaparisin. Hindi pwedeng may itlog na to, tapos mangingitlog pa lang to, saka natin ilalagay. Hindi pwedeng ganun. Sabay natin silang pagpaparisin para sabay silang mangitlog. Maaaring madelay yun ng 1 araw o 2 araw yung pagitan ng kanilang pag-itlog, pero siguro pinakamatagal na yung 3 days mga kalapatids. Ang dahilan nga sapagkat kapag ka nangitlog ang ating mga alagang breeder at nagsimula ng maglimlim yung mga yan, doon pa lang magde-develop yung kanilang katawan para makapag-produce ng pigeon milk or crop milk. Kailangan nila ng 15 days mga kalapatids para ma-develop yun sa kanilang katawan na yun ang kanilang isusubo o ipapakain dun sa kanilang mga bagong pisang inakay. Halimbawang nangitlog ito, then after 5 days saka palang nangitlog ito, nilipat natin yung itlog nito, nilagay natin dito, hindi pa fully develop yung kanilang crop milk, then napisa, magugutom at mamamatay yung mga inakay. So napaka-importanting tandaan, dapat sabay natin silang pagpaparisin. Pwede siguro 2 days yung interval, siguro maximum na yung 3 days, pero dapat at least sabay silang mangingitlog para walang maging problema. Isa pa palang dapat nating tandaan mga kalapatids ay dapat i-kondisyon natin silang parehas. Hindi porke ito yung lahi na gusto nating paramihin na talagang gagawin nating breeder, sila lang yung i-kondisyon natin. Dapat kung ano yung ibibigay nating pagkukondisyon dito, ganun din yung ibibigay natin sa ating mga gagawing sitter sapagkat ito ay magsusubo. Dapat malinis ang kanilang buong sistema at wala silang sakit na maipapasa doon sa mga magiging inakay na kanilang aalagaan. So ayan, gaya ng nakikita nyo, nakahiwalay silang lahat at minomonitor ko yung kanilang dumi. Gayon din dito sa ating mga pararamihin. Minomonitor ko yan kung ano yung binibigay nating pagkukondisyon dito, ganun din yung binibigay natin dito. Ayan mga kalapatids, para walang maging problema. I-update ko lang kayo mga kalapatids. Ito yung isa sa ating gagawing sitter. Ayan, yung kak na to. At nung mga nakaraan kasi, hindi maganda yung kanyang dumi. Kakagaling lang nila sa pagsusubo. So, bagsak yung katawan at medyo hindi maganda yung kanyang dumi nun. Yan, ginagamot ko siya. Kinokondisyon ko siya. Ito naman, payat siya at ayan nga, medyo naglalagas yung kanyang balahibo. Pagka ganyan, hindi natin yan pwedeng ipagpares dito sa ating alaga. So, kinokondisyon natin yan. So, mukhang matatagalan pa. At ito naman, wala nang problema to. Tapos na nila yung kanilang mga gamutan at pwede na silang ipagsama.
Samantala, dito naman sa ating Flyers Loft, ito ang update. Ito nga yung dalawang inakay na huli nating nilagay dito 7 days ago. Iniwalay natin sila. Ayan, malalaki na sila at nakakalipad-lipad na nga. So siguro bukas, papakawalan ko na to pagkatapos ko silang pakainin. Siyempre, hindi natin isasabay dito sa mga mas matatandang edad sa kanila dahil baka mamaya iligaw sila. Pakakawalan natin to bukas after nilang kumain. Meanwhile, shoutout muna tayo kay Sir Raymond, yung maswerte nating kalapatids na nakakuha ng ipinamigay nating itlog ng Vandenbroek at ng Taiwan. Sana mapapisa mo yan, sir. At sa mga hindi nakakuha o yung naunahan, abang-abang lang po sa susunod na pagkakataon. Shoutout din po kay Idol Will Love TV. Yan, maraming salamat, sir, sa pag-suporta at sana mga kalapatid, suportahan nyo rin si Sir Will dun sa kanyang channel at marami tayong matututunan sa kanyang mga ginagawa sa pag-aalaga ng kalapate. Shoutout din pala dun sa ating kalapatids na Grab Rider na nakita nating nanonood ng ating video. Shoutout sa iyo, Boss Peter. At syempre kay Sir Alex Loft Garage ng Canberra, Australia. Shoutout sa iyo dyan, sir, at ingat ka po sana dyan sa Australia. Maraming salamat sa suporta, mga kalapatids. Yun muna, mga kalapatids, ang ating mabilis na update dito sa ating kulungan at sana'y may natutunan kayo sa ating mga ginawang talakayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pakisubscribe na at pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na kwentuhan. At pakilike and share na rin ang video para mas marami pa ang maabot ng ating programa at pakisupport na rin ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na talaga namang kapupulutan ng mga kaalaman. So paano, mga kalapatids, hanggang sa muling pagkikita, paalam!